Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Ang kwentong ating babasahin ngayon ay sa patnubay ni Krishna Senga. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok at nag-aabang ng mga bagong horror stories sa inyong YouTube channel. Ako nga pala si Jason Matthew Robles, pero tawagin niyo na lamang ako sa aking first name. Papa Dudut, matagal niyo na po akong listener sa radyo. 2015 pa yung pinakasimula. Sa ngayon naman ay nakasubscribe na ako sa 3 YouTube channels mo. Una ang Papa Dudut, sumunod ang Kaistorya at ang pinakabago ang Papa Dudut Family. Suki ako ng mga horror channels at movies. Anyway, tubong Batangas ako pero nakatira ako ngayon dito sa Kalumpang, Marikina. Papa Dudut, nung nag-aaral ako noong high school ay favorite kong subject ay ang MAPE. I love arts and music. Naalala ko pa ng grade 9 ako. Naisipan ng guro namin na bumuo ng grupo ng grade 9 students para sa isang banda. Dahil sa hilig ko talaga ang musika ay nag-audition ako. At dahil din siguro sa marunong akong maggitara at sa looks ko ay nakapasok po ako. So ayun, ang drummer ay si Renz, si Lloyd naman ang pianist at ako naman ang guitarist. We decided din na babae ang maging vocalist ng banda. So kumuha kami ng babaeng grade 9 student na marunong kumanta. And nakahanap naman kami kaagad si Vera. Naging instant click kaming apat dahil na rin siguro sa pare-pareho naming interes. Kaya madali kaming naging magka-vibes. Samantala ay nagkaroon ng school event at isa sa mga gaganapin ay ang Battle of the Band. Pinush kami ng MAPE teacher namin na sumali. So ayun, sumali kami at maswerteng nanalo sa 9 na bandang kalahok. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero mas sumikat yung banda namin kesa sa ibang banda. Natuwa ko sa mga nangyari kasi as a weird guy ay hindi ko akalain na mapapansin ako. Yung tipong mahiyain ka, hindi pala kaibigan at hindi pala imik, plus being weird, tapos ay biglang boom, wow, they know me. I thought everything is going to be okay. Hanggang sa isang araw. Isang pangyayari ang hindi namin inaasahang magaganap. 1:00 ng hapon, hindi pa noon dumarating ang math teacher namin. Nagkating kami ni na Renz at Lloyd at dinala ko ang gitara ko at nagpunta kami ng kantin. At doon ay tumambay. Mga 30 minutes lamang kami doon tapos ay nagpunta kami sa building na luma sa may bandang likod ng eskwelahan. Ngayon lang kami nagpunta sa building na ito at aaminin kong nakaramdam kaagad ako ng hindi maganda. Huminto ako sa paglalakad at pumasok sa isa sa mga kwarto. Ewan ko ba, feel ko lang pumasok. Pagpasok ko pa lamang doon ay napansin ko na ang lakas ng negatibong enerhiya na nasa loob. Pero nagpatuloy pa din ako sa pag-uusisa. Nilapag ko sa tabi ng pintuan ang gitarang dala-dala ko. Lumusot ako sa bintana ng silid at bumungad sa akin ang maduming likuran ng eskwelahan. Ang baho, so pumasok na lamang ulit ako pero bago pa ako makalusot sa bintana ay biglang may hangin na dumapo sa bandang kaliwang kamay ko. Nagtaka ako kasi hindi naman humangin. Kinabahan na ako kaya bumalik na ako sa loob.
Paglusot ko sa bintana ay muntik pa akong matumba. Lalabas na sana ako sa silid nang biglang nagsara ang bintana. Napatingin ako at the same time ay nagumpisa na akong matakot. Bigla namang naramdaman ko na may tao sa likod ko. Hindi ako makagalaw. Pinagpapawisan na ako dahil ramdam kong papalapit na ito ng papalapit. Paglingon ko ay napamura ako sa pagkagulat. Si Lloyd lang pala ang nasa likuran ko. Takot na takot ka pare ah. May pangasar na wika pa nito sa akin. Napamura ulit ako sa sinabi niya. Ano bang ginagawa mo dito? Kanina ka pa naming hinahanap ni Renz eh. Pagpapatuloy ni Lloyd. Wala, trip ko lang. Tara na nga. Pag-aaya ko sa aking kabanda. Lalabas na sana ako pero pinigilan niya ako. Yung gitara mo, may iwan mo pa oh. Ang sabi pa ni Lloyd sa akin. Tinuro niya yung nasa upuan. Napaisip naman ako. Hindi ko naman doon nilagay yung gitara. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa pintuan ko yung nilagay eh. Ba't nandyan? Nagtataka kong sabi. Namutla naman si Lloyd sa sinabi ko pero tumawa siya. Yung pilit na tawa. Tinatakot ko lang daw siya. Binatukan ko na lamang siya para naman mahimasmasan din ako. Kinuha ko yung gitara at paglabas namin ay kumaripas kami ng takbo. May sumitsit kasi sa amin pero hindi na namin nilingon pa. Pagkarating namin sa room ay hingal na hingal kami at tawa ng tawa. Pagkatapos noon ay never na kaming pumunta doon. Pagkatapos ng insidenteng yon ay wala namang nangyaring kakaiba sa buhay ko. Normal lang ang mga araw. Maliban na lamang siguro sa paminsan-minsang paglipat ng gitara ko sa ibang pwesto kahit na walang naglilipat. Samantala isang gabi ay maliban kay Vera, nagpa siyang banda na kina Lloyd kami matutulog. Nagpractice muna kaming tumugtog para sa isang school event. Kinabukasan kung saan kami ang mag-opening. Nag-time check ako, 12 AM na. Gising pa kaming lahat. Nanonood kaming tatlo ng horror movie, Conjuring ang pamagat noon. Nasa part na ng movie na nagpakita yung multo na nasa ibabaw ng aparador. Muntik nang sumigaw ang dalawa. Ako naman ay hindi. Hindi naman ako nagugulat sa mga moving ganyan. Mas nakakatakot kung magpapakita talaga sa iyo. So ayun nga, busy kami sa panonood nang biglang may pumasok sa kwarto. Mama ni Lloyd. Nakatitig lamang kami sa kanya at dire-diretso lamang itong pumasok at pagdating sa harap namin ay tumigil ito at nakatingin lamang sa amin. Poker face siya. Mga ilang segundo lang siyang ganoon at lumabas din ito. Nagkatingin ang kaming tatlo. Tumakbo kami palabas sa kwarto at sinundan namin yung mama niya. Wala na ito agad sa labas. Pinuntahan namin yung kwarto ng magulang ni Lloyd, Papa Dudut, at kinatok. Pinagbuksan naman kami kaagad ng papa ni Lloyd. Halatang nagising namin siya sa sobrang lakas ng pagkatok ng dalawa. Pumasok sila sa loob at sinilip yung mama ni Lloyd. Nakita namin na mahimbing itong natutulog. Takot na takot ang dalawa at halos mangyak-ngyak na nagkwento si Renz kay Tito. Si Lloyd naman ay tulala. Nakaramdam naman ako na may nakatingin sa amin. Lumabas ako at paglabas ko ay nakita ko yung doppelganger ni Tita. Pumunta ito sa may bandang kusina ng bahay, sinundan ko ito. Wala na naman siya at babalik na sana ako nang biglang napansin ko na nagbubukas sara ang pinto ng kwarto ni Lloyd. Dahan-dahan ako naglakad patungo roon at nang makarating ako sa loob ay may lumusot sa ilalim ng kama ni Lloyd. Tiningnan ko ang ilalim ng kama at nagulat ako sa mga nakita ko, Papa Dudut. Yung gitara ko ay nandun. Naalala ko na sa salas yun nakalagay. Bigla naman pumasok sa utak ko yung nangyari dati sa lumang building ng school namin. Ganon din na nangyari sa gitara ko, lumipat. Kinuha ko yung gitara sa ilalim ng kama at pagkahawak ko sa gitara ay para kong nakuryente. Lahat ng tinatago kong takot ay lumabas. Nanginginig ako, buti na lamang at dumating sina Lloyd kasama si Tito. After that paranormal activity na na-experience namin ay nagpray kami ng sabay-sabay. Even si Tita kasama namin na nagdasal. Ginising namin siya. Kinuwento ko yung doppelganger ni Tita na nakita ko. After a week ay pinabless nila yung bahay nila. Lumipas nga ang ilang linggo at wala naman na daw silang naranasan na kakaiba. Fast forward.
Grade 10 na kami, Papa Dudut. Magkakaiba na kami ng room pero buo pa din ang band namin. At patuloy pa din ang kababalaghan na nararanasan ko sa gitara ko. Pero eto ang pinakamatindi at hindi ko makakalimutan. Mag-isa ako noon sa kwarto. Nasa school gym ang mga kaklase ko dahil nagpa-practice sila ng sayaw. Hindi ako pinasali ni ma'am dahil sa bali ko sa kamay. At dahil sa mag-isa ko ay napagpasyahan ko na matulog na lamang. Kinuha ko yung bag ng kaklase ko at pinagpatong ito at siya kong ginawang unan. Nakahiga ako sa sahig around 3 PM ng hapon yon. Kaya antok na antok ako. Nakapikit na ako at matutulog na nang biglang makarinig ako ng ingay. Yung dalawang kaklase ko ay dumating. Hindi ko sila pinansin at nagtulog-tulugan ako. Nagdadaldalan lamang sila. Biglang tumahimik, umalis na ata sila. Pero hindi nagtagal ay may humihila na naman ang upuan. Inisip ko na sila pa din yan, siguro baka hindi pa lumalabas. Pero hindi tumigil yung paghila ng upuan. Papalapit ng papalapit yung ingay. Sa sobrang inis ko ay nagmura ko at babatuhin ko na sana yung humihila ng upuan pero napatigil ako at napatingin na lamang sa may parang ko. May upuan na malapit sa akin at nakaharap pa sa akin. Nilingon ko ang paligid ko. Wala namang tao. Nakasarado rin ang pinto. Napukaw naman ang atensyon ko sa may bandang desk ng guro namin. Yung gitara ko ay nandun. Halo-halo na yung emosyon na nararamdaman ko. Nagulat naman ako nang biglang gumalaw yung upuan sa harapan ko. Hindi ko na napigilan na tumayo at tumakbo palabas, Papa Dudut. Sakto naman na paparating na yung mga kaklase ko. Tinanong nila ako kung bakit pawis na pawis ako. Niloloko pa ako ng mga lalaki kong kaklase na may ginawa daw akong kababalaghan. Kasi sabi daw nung dalawang babaeng kaklase namin na may babae daw akong kasama sa room kanina. Lalo akong natakot sa mga sinabi nilang yon. After that ay kinuha ko yung bag ko at gitara at umuwi na. Akala ko'y tapos na ang kababalaghan pero nang pagsapit ng gabi ay mas lalo akong natakot. Papa Dudut, alas 10 ng gabi. Nung araw pa din na yon, patulog na sana ako nang bigla akong tinawag ni mama. Yung kapatid ko kasi ay biglang inapoy ng lagnat. Sobrang init niya as in nakakapaso. Dadalhin na daw niya sa ospital at gusto ko sanang sumama kaso walang tao sa bahay. So tinawagan na lang namin yung tita namin at doon na lang daw niya hihintayin sa ospital sina mama. Yung kapitbahay namin may sasakyan kaya doon na lang sila sumakay. Pagkaalis nila ay hindi ako mapakali. Nag-alala ko sa kapatid ko at napatingin ako sa orasan. Mag-11 na. Biglang tumawag si mama at nasa ospital na daw sila at wag daw akong mag-alala. Text kasi ako ng text. Samantala ihihiga na sana ako sa kama ko. Nang biglang may humawak sa paa ko. Ang lamig nung kamay na dumadampi sa balat ko. Sa sobrang gulat ko ay naihagis ko yung cellphone na hawak ko. Nakita ko naman sa peripheral view ko na may dumaan sa gilid ko. Pagtingin ko ay wala naman. Pinilit ko na lang na i-convince ang sarili ko na isa lang itong hallucination. Pero natauhan ako nang biglang tumunog mag-isa yung gitara ko. Sa ilalim ng kama nanggagaling ang tunog. Natakot na ako at nag-pray na lamang. Pray lamang ako ng pray hanggang sa tumigil ang tunog. Lumabas ako ng kwarto ko at sa kabilang kwarto na lang ako tutulog. Pero pagdating ko doon ay nakita ko yung gitara ko sa may bandang ulunan ng higaan ko. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay namin at nakitulog ako sa kapitbahay. Kinabukasan ay umabsent kami ni Renz at Lloyd. Nagpasama ako sa kanila na pumunta sa isang kilalang albularyo sa lugar namin. Medyo malayo yung biyahe kasi sasakay pa kami ng bus at jeep. Mga 1.5 oras ang biyahe papunta doon. Pagdating namin sa bahay ng albularyo ay winelcome naman niya kami ng maayos. Hindi kagaya sa iba na parang ayaw ka pang papasukin. Sinabi ko sa kanya lahat ng kababalaghan na nangyayari sa akin at doon sa bahay ni na Lloyd noon. Pinakita ko din sa kanya ang gitara ko na alam kong may kakaiba doon. Tinanong ko sa kanya kung bakit kahit na iniiwan ko yun lagi, ay lagi ko pa rin nakikita kung saan. Hinawakan niya ang kamay ko at bigla siyang nagsalita ng hindi ko alam na lengguwahe. At pagkatapos ay may ginawa siyang ritual.
Pagkatapos ng ritual ay kumuha siya ng maliit na planggana na may laman na tubig. Tapos ay tinuluan niya ito ng kandila habang nakapikit at nagsasalita ng lengguwaheng hindi ko maintindihan. Bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. "Hawakan mo yung gitara mo," sabi sa akin ng albularyo. "Bakit ho?" Nagtataka ko namang sabi. "May nagambala kang kaluluwa utoy. Hawakan mo ang gitara mo at malalaman mo," sagot niya sa akin. Ginawa ko yung sinabi niya. Sa unay ayoko kasi hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero hinawakan ko na din. Pumikit ako at humawak sa gitara ko at biglang nag-flashback sa akin ang nangyari sa lumang building sa school namin. Noong nasa likod ako ng building ay may nakatayong babae sa likod ko. Nung pumasok ulit ako sa bintana, sumunod sa akin yung babae. Hanggang sa makalabas kami, kasunod pa din namin siya. Ngunit hindi lang siya ang nakasunod sa amin. Bigla akong napabitaw sa gitara. Halos takot at pagtataka ang naramdaman ko. Ang bilis pa nga ng tibok ng puso ko noon. Nararamdaman ko na may kasama kami. At alam kong yon yung nakita ko. Hindi ako makaimik at nakatitig lamang ako sa gitara na nasa harapan ko. Biglang umihip ang malakas na hangin at hindi ko akalain na may mangyayaring hindi ka nais-nais. Yung babae nasa harapan ko ngayon. Tinitigan ko siya at biglang may luhang tumulo mula sa mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit ako naaawa sa kanya. Bigla ko natauhan ng hawakan ng albularyo ang kamay ko. May nilagay siya sa palad ko. Tinignan ko kung ano yon. Yung kandila na tinulo niya sa tubig kanina ay hugis babae. Yon ang imaheng nakikita ko. Ngunit napansin ko na dalawa yung mukha. Naalala ko naman yung isa pang sumunod sa amin. Kinabahan ako. Ramdam kong nandito din siya. Isang mabuti at masamang espiritu ang kasama mo lagi, sabi naman ng albularyo sa akin. Sa sinabing niyang yon ay mas lalo akong kinabahan. Si Renz at Lloyd naman ay hindi mapakali. Tinanong ko kung paano sila mawawala, ngunit hindi siya nagsalita. Nakatingin lamang siya sa likod ko. Yung mukha niya ay takot na takot. Paglingon ko sa likod ko'y wala naman akong nakita. Pagharap kong muli sa albularyo ay napansin kong may nakatayo sa likuran niya. Isang babae na medyo kakaibang suot. Hindi siya yung nakita ko kanina. Marahil ay eto pa yung isang sumunod sa akin. Bigla nitong sinakalang albularyo. Sa gulat ko'y hindi ako nakagalaw. Papalapit na ito ng papalapit ngunit bigla itong tumigil at ibinaling ang tingin sa mga kaibigan ko. Pagkatapos noon ay nakahandusay na sa sahig si Renz at Lloyd. Tumayo ako at tumakbo palabas ng bahay, subalit bago pa ako makalabas ay may humila sa akin. Gusto kong magdasal pero hindi ko magawa. Nakatitig na ako sa mukha niya ngayon ng babaeng sobrang lakas ng negatibong enerhiya. May hawak-hawak siyang matulis na bagay at tila ba isasaksak niya sa mata ko. Hindi ako makagalaw, papadudot, at ipinikit ko ang aking mga mata at hinintay ko na lamang ang aking katapusan nang biglang, "Ayos ka lang?" sabi sa akin ni Lloyd at Renz. Nagising ako. Nakatingin sa akin ang dalawa kong kaibigan. Inilibot ko ang paningin ko at nasa bus kami. Wait? Bus? Naguluhan pa nga ako, papadudot, at ang linaw-linaw ng alaala ko na nasa bahay na kami ng albularyo. Bakit bumalik kami sa bus na sinasakyan namin papunta sa albularyo? Ba't tayo nandito? Nagtataka kong tanong sa dalawa. Pupunta tayo kay Manang Tere. Paalala sa akin ni Lloyd. Papunta pa lang daw kami sa albularyo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ano ang nangyari? Panaginip? Parang totoo kasi. Naalala ko yung nangyari, natakot tuloy ako. Huwag na tayong tumuloy. Kinakabahan kong sabi. As expected ay tinanong nila ako kung bakit at sinabi ko sa kanila ang nangyari. Sa una hindi pa sila kumbinsido pero at the end ay umuwi na lamang din kami. Binatukan pa ako ng dalawa dahil sa nasayang lang daw ang oras nila. Pagbaba namin ng terminal ay nakita ko yung isang babae, siya marahil yung mabuting babae. Bigla siyang naglakad palayo. Sinundan ko siya at sumunod naman din sa akin ang dalawa. Biglang tumigil yung babae at humarap sa akin at bigla na lamang itong naglaho. Tatalikod na sana ako nang mapansin ko yung malaking tarpaulin sa harapan namin. Simbahan namin. Bigla naman akong natauhan. May gustong sabihin yung babaeng nakaputi kaya pala lagi siyang nagpaparamdam.
Napaisip naman ako sa mga nangyari. Mula sa building hanggang sa panaginip ko sa bahay ng albularyo. Humihingi ng tulong yung babae. Nagtungo kami ni na Lloyd sa simbahan. Dala ko ang gitara at pinabindisyonan ito sa simbahan. Naisip ko kasi na sumama dito ang kaluluwa ng babae. Ngunit may inaalala pa ako. Yung building. Kailangan namin itong ipabless. Kinabukasan ay sinabi namin sa aming punong guro ang tungkol sa building na yon. At hindi nagtagal ay napabless din naman ito. Natahimik na rin ang buhay namin, Papa Dudut. Sa ngayon ay incoming grade 12 na ako at wala na akong nararanasang kababalaghan at ipinagpapasalamat ko yon sa Diyos. Yung tungkol naman sa gitara ko ay wala na. Ipinagbili ko na po ito. Buwag na rin ang banda namin noong mag-migrate ang pamilya ni Renz sa ibang bansa habang si Lloyd naman ay nagpasyang sa Bicol na lamang mag-aral. Si Vera naman na bokalista namin ay umalis na sa banda kasi utos sa kanya ng kanyang boyfriend. Ayon sa chismis ay nagsiselos daw sa akin. Pero nabuwag man ang banda namin ay parte naman ako ng bagong banda. 6 ang miyembro nito at ako ang gitarista at bokalista. Yes, marunong po akong kumanta kahit na papaano. Minsan na rin po akong sumali noon sa isang patimpalak sa TV although natalo ako. Pero okay lang. Sa ngayon ay meron na kaming gig sa mga bars dito sa Metro Manila and don't worry, lahat kami ay nasa legal age na. So pwede na kami magtrabaho sa mga bars at beer houses bilang freelance band. At malaking blessing yon sa akin kasi kung hindi dahil sa banda ay hindi ako makakapag-aral. Sa ngayon ay pinag-iipunan ko na ang tuition fee ko sa kolehiyo. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking liham at sana'y mabasa niyo po ito at mapiling i-upload. Hoping ako na mapakinggan ko po ito sa mga YouTube channels mo. Maraming salamat po and God bless. Ang inyong kaibigan, Jason Robles. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.